O, ayan na, Alan. Sa pinagagagawa mo, nagkakaputo ka na sa Senado. Hindi ka pa 48 hours sa Senate President, nagkakagulo na at baka may mamatay pa. Sa totoo lang, hindi kayo worth it. Hindi kayo worth it para pakamat yan sa atong mga NBI, police, sundalo, uguban pa. They are supposed to protect the Filipino people, not protect you and your stupid motherfucking interests. You are not worth it. Alan, lumabas ka dyan. Lumabas ka sa opisina mo. Harapin mo ang gulo sa Senado. Gulo na ikaw ang may gawa. Ikaw. It is your fault. It is your fault. Because if you really wanted to do what is best for the Philippines, you would have surrendered your friend. You would have let your friend do the manly right thing by this country and face his case. No one should die for you. No one. Di kayo worth it, mga hayop. Mauna na ba to? Surrender na diha kay dili ka worth it pakabatyan. Huwag mong sabihin, Alan, na di mo alam ang nangyayari. Nangyayari ang lahat ng gulo ng to sa Senate because you kept Bato de la Rosa. Because your first order of business as Senate President, instead of protecting the interest of the Filipino people, you protected the interest of Bato de la Rosa. You did not give him up when you are supposed to. You did not let him do the right thing. You cannot tell the Filipino people you do not know what is happening. Because it's exactly your fault. Your fault. May tip kayo, di ba? Umamin kayo, may tip kayo na pinapaalis kayo kasi may mangyayari. Malamang sa komang, isi-serve ang warrant of arrest sa kaibigan mong hina-harbor mo na kriminal. Kaya nagkakaputukan, kaya nababastos ang Senate building dahil sa kagagawan mo bilang Senate President. Nakaka-proud ka! Anak ka ng Diablo! So don't give us the bullshit na hindi mo alam ang nangyayari. Because it's precisely your fault. Your fault. So be accountable. Surrender Bato. The Senate was not attacked. Stop playing the victim because it was not attacked. We know exactly what happened, or I know exactly what happened. Alan Peter Cayetano, the Senate President, protected somebody that he should have surrendered para wala na sanang gulo. You are not being attacked. In fact, you are being held accountable. Warrant of arrests are supposed to be served without obstruction. You obstructed that. Nagdrama ka pa. Delaying tactic na naman ba yan to protect Sara? Stop with the lies and the drama. Wala kayong ibang ginawa kundi manggulo. Pampagulo kayo ng Pilipinas, nakakaya kayo. You were given a tip to leave, were you not? You got caught by your own stupidity. Sana umalis kayo kasi hindi naman dapat kayo kasali. You are protecting somebody who is not worth protecting. Surrender Bato de la Rosa. Do the right thing, Alan. Pronto. Ang Pilipino na may kaso hindi talaga ligtas pag may warrant of arrest. Ang Pilipino ay hindi ligtas pag may warrant of arrest na kailangang harapin. Hindi naman inosente si Bato na sinosurrender ng Pilipinas. May kaso siya na kinakaharap sa ICC na kailangan niyang panagutan. Ngayon, lumabas din sa bibig ni Bato na sobrang loyal siya kay PRRD at sasamahan niya ito kahit saan man. Pero bakit ngayon bumabaliktad na siya at para na siyang kwanggol sa Senado? Tigil-tigilan niyo ako dyan sa panlilinlang ninyo na walang ligtas na Pilipino. Walang ligtas na Pilipino kung si Sara Duterte magiging presidente kasi bukod sa tanga, panggugulo lang ang gagawin. Kasi tingnan nyo, hindi pa presidente, ganyan nakagulo ang Pilipinas. O wag niyong sabihin kasalanan ni BBM yan. Because it's not. Gising-gising mga be. Kaya talaga ako kay Martin Romualdez. Kasi at least si Martin Romualdez bumaba sa pwesto, nirespeto ang institusyon, hindi talaga gahaman sa power, kahit anong paninira. Tapos itong mga hayop na to sa Senate. Be, personal interest. Ginawang pansarili ang institusyon. Yan ang sinasabi ko, Ombudsman Boying Remulla. Inuna mo sana ang mga senador na dapat ikulong at hindi si Martin Romualdez, di sana hindi na po nagkagulo to ngayon. Di ba, Ombs? That's what I'm saying. Kaya ako kay Martin Romualdez kasi may credibility, may integrity, bumaba sa pwesto, hindi tumakbo. My God! May dignidad. Still so proud of who I'm supporting. Kayo, proud kayo? Yeah!
Madyana, ako'y mutubag sa imong pangutana kung nasaan ang Pangulo. Sa tanang higayon, karon ako mutubag kay ako na ay tubag. Ikaw daw, matagaan ti kag example, kung ang bayot o paw nga basher nimo, manginhanglan og tabang, tabangan day nimo. Kana nga bayot o paw, nga sigig panginsulto nimo, sigig pangdaot, sigig panghilabot, imo pa rin natabangan kung magkalisod. Di ba mo na gibuhat sa mga senador nga nagkagubot karon? Di ba sila ang naggubot ani nga nasod? Di ba sila og ilang kaalyado nga tanga natong a vice president? You and I both know nga dili na sila deserving tabangan. Kaya ang nahitabo sa Senado karon dili na siya pareho sa kanang baha, di na siya pareho sa linog, nga ang katawhan ang nanginahanglan og presidente. Kanima ang ilahang gisave ang ilang mga kaugalingon para dili masakpan ang ilang pagpangawat og ilang kabulastugan. So ayaw pangita ang presidente ma. Kay mura ra gud nag ikaw, pangitaon di ay ka og magkalisod ang bayot o paw nga basher nimo. Ikaw pay mo ampo nga mas duton, di ba? Deserve na nila mapasag di. Ingat. Morning, mahal ko. Galit na naman kayo. Yan nga ba ang kahirapan sa mga Pilipino? Pag sinasabihan ng totoo, nagagalit. Kasi hindi naman swak sa naratibo na kinakain nyo na parang tae, di ba? Yan ngayon, nakikita nyo na sa nangyari kagabi sa Senado kung bakit mahal ko si PRRD at hindi ko gusto yung mga anak niyang tanga. Kasi si PRRD bilang presidente, GOAT, greatest of all time. At nung kinuha siya para dalhin sa ICC, walang gulo. Kaya nagsiiyakan yung mga pulis, di ba? Nakita ninyo. Kasi nakita din nila na ayaw ni PRRD na madamay sila. Sa totoo lang, kung may deserving na gulo, si PRRD yun. Yung ipaglaban hanggat sa kamatayan. But PRRD did not allow that. Tinan mo si Sara, lahat na lang ginagawang human shield. Kahit yung mga senador ginagawang human shield, hindi naman kagagawa ni Digong yan. And that's what you want to be president someday? Di atay, mamatay tang tanan. So the reason niya ulit may Butuan City is because birthday ni Lolo Tony. So naami karon diri sa iyang mausoleum, visiting him. Nasa si Tita Nova. So muna ni siya guys. So we're here visiting his mausoleum because it's his birthday. And I promised him that I wouldn't miss it. So nara, see? My OBL. Diba? My OBL, my one big love. It's his birthday today. So we're gonna sing him happy birthday. We're gonna do a prayer. And then, we are gonna go have dinner at Jerry's with Lola. Kasi syempre, celebrate po na mo ang iyahang birthday. So muna siya guys. Ang rason nga ni ulit ko. Narang nabilin nga Tony Small. But anyways, muna siya guys. Okay? Happy birthday to you. Pak. Go. Happy birthday, Lolo. We love you. We miss you. You help Uwa, Tony B.